Kaya hindi na ako nagtataka kung isa ka ring kabit. Hindi ko na marinig sa Chang. Sinakop na ako na nakakawindang na revelasyon niya. Gusto kong isipin na nagsisinungaling lamang siya dahil sa matinding galit sa akin. Pero sa isang banda, kilalang kilala ko siya. Alam ko na hindi isang kasinungalingan ang naging revelasyon niya. Mas natakot ako dahil ramdam ko ang katotohanan dito. What is going on here? Kinabahan ako nang marinig ang mga otoridad na boses ng manager ko na si Ma'am Daylin. Mabilis ko siyang nilingon. Nakita ko na may hawak pa siyang susi sa isang kamay. Mukhang kapaparada lang niya sa kanyang sasakyan. Sa kahihiyan, hindi ko alam ang sasabihin. Lumapit si Ma'am Daylin sa amin. Maingat niyang tiningnan si Chang. May problema po ba, ma'am? Magalang ngunit may diin niyang tanong sa aking tiyahin. Umismid si Chang at mayabang na sinulyapan lamang siya. Muli niyang itinoon ang atensyon sa akin. Hindi pa tayo tapos? Matalim niyang sinabi at umalis na. Hindi ko kinukonsente ang mga iskandalo sa harap ng cafe. Kung may hindi man kayo pagkakaintindihan ng taong yon, sana nag-usap kayo sa isang pribadong lugar. Si Ma'am Daylin. Nasa opisina niya kami sa backroom ng cafe. Nakaupo siya sa likod ng mesa samantalang nakaupo naman ako sa tapat niya. Yumuko ako dahil sa kahihiyan at hindi siya matingnan ng diretsyo sa mga mata. Pasensya na po talaga. Kasalanan ko pong lahat. Dinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. As far as I can see, parang ikaw lang tong napuruhan. Bakit mo inaakong lahat ng kasalanan? Napaangat ako ng tingin. Namutawi sa kanya mga mata ang pagiging maalalahanin habang pinagmamasa ng braso kong maraming galos. May kaunting pagdurugo na nga. I hope you settle your differences next time in a private manner, Laureta. Dagdag niya. Pasensya na po talaga. Gumawa po kami ng komosyon sa cafe. Okay lang po sa akin kung tatanggalin niyo ako sa trabaho. I know that what happened back there is not entirely your fault. Trust me, I know violence when I see one. Marahan niyang sabi. Di ko maiwasang punahin ang pag-iiba ng mga mata niya na parang may karanasan siya. Mabait si Ma'am Daylin, isa to sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ko ang pagtatrabaho sa cafe. Strikto siya minsan pero alam kong malaki ang kanyang puso. 25 anyos pa lamang siya pero mataas na siya kung mag-manage ng cafe. Maganda rin siya, maputi at matangkad. Minsan nga maiyahalin tulad ko siya sa isang anghel at wala akong balak na tanggalin ka sa trabaho, Laureta. So far, ikaw ang pinakamasipag na employee ko. Pagpapatuloy niya na nakangiti na. Salamat po talaga, ma'am. Just a piece of advice. Do not ever let anyone step on you. Bumalik ako sa pagiging tuliro habang naglalakad papauwi ng apartment. Nang makapasok na ako sa loob, kinuha kong first aid kit mula sa cabinet at ginamot ang mga galos na natamo. Hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mga sinabi ni Chang. Isang kabit si nanay. Kung ganoon, isang politiko pa lang ama ko. Hindi ba siya nito pinanagutan? Iniwan ba ako ni nanay kay Tiang dahil hindi niya ako maatim na tingnan? Napukaw ang isipan ko nang marinig ang pagtunog na nagmumula sa cellphone na nakalapag sa sofa. Kinuha ko to't nakita na si Gavin ang tumatawag. Marahan ko itong sinagot. Bakit ngayon mo lang sinagot? Kaninang alas 5 pa ako tumatawag? Bungad niya sa kabilang linya. Sorry, kakauwi ko lang kasi. But it's past 6. May nangyari lang sa cafe na emergency? Pagsisinungaling ko. Ayokong malaman pa niya ang nangyari. Ilang segundo pa nga siyang natahimik. Is everything okay? Are you okay? Napatitig ako sa braso kong tadtad na ng bulak at betadine. Oo, wala namang problema. Ayos lamang ako. Dinig na dinig ko ang marahas niyang pagbuntong hininga. Alam kong hindi ka okay. I know how you sound when something is troubling you. Kung di lang ako nasa gitna ng pangangampanya, umuwi na ako dyan. You will tell me everything by then? Hindi na ako kumibo at pumikit na lamang dahil sa hapding nararamdaman. Hapdi para sa sugat na natamo at hapdi para sa walang kasiguraduhang kinabukasan namin ni Gavin. Dinig ko sa background niya sa kabilang linya ang isa pang boses. Siguro ay ang kanyang sekretarya. Halatang abala nga siya. Nag-uusap pa sila. Hindi pa rin niya pinuputol ang tawag. Naghintay ako na matapos siya. Naghintay ako na siya ang magbaba ng tawag. Listen, I will be home soon. I miss you, baby. Bunga ka ng pagiging kabit mo. Ng nanay sa isang politiko. Dinig ko naman ang boses ni Chang. Laureta? Napakurap ako. Yeah,
I miss you too, Gavin. Nang maibaba niya na ang tawag, nagpatuloy na ako sa pagiging tuliro. Sino kaya sa tingin mo ang nagsabi sa tiyang mo na sa cafe nagtatrabaho? Si Donita? Nasa sala kami at nanonood ng palabas sa TV isang Sabado ng hapon. Hindi ko alam. Maaaring kung sino nakakakilala sa akin. Medyo naging kalmado rin ako makalipas ng ilang araw mula nang mangyari iyon. Ang kapal din talaga ng apog ng tiyahin mo, no? Sus! Kung nandun lang ako, binalibag ko ng fire extinguisher eh. Die! May racket kasi ako ng mga nakaraang araw, kaya ngayon lang ako nakabisita sa'yo. Naiiling na lang ako at kumuha ng popcorn. Anong sabi ni Gov? Napasulyap ako sa kanya bago binaling ang tingin sa palabas. Hindi ko na sinabi. Bakit? Kailan bang uwi niya? Bukas po. So bukas mo rin sasabihin sa kanya ang ginawa ng tiyahin mo? Naupo ako ng maayos at tinarap si Donita. Naisip ko na hindi ko nasasabihin kay Gavin ang nangyari. Wala rin naman ding magbabago kapag sinabi ko eh. Nanliit ang mata ni Donita habang tinitingnan ako. Laureta, maraming pwedeng magbago kapag sinabi mo kay Gov ang pananakit sa'yo nang walang hiyamong tiyang. Pwedeng-pwede niyang ipadala yung tiyahin mo sa Sahara Desert para naman makapagmuni-muni siya sa kasamaan niya. Bahagya ako natawa sa naging pahayag ni Donita, ngunit nanatiling seryoso ang tingin niya. Humugot ako ng malalim na hininga. Alam ko, pero ayoko nang abalahin pa siya. Problema ko to kaya akong haharap sa problema ko. Mukhang hindi sang-ayon si Donita sa desisyon ko. Hindi man ito isa tinig. Kinuha ko ang remote control ng TV na nakalapag sa center table. Minute ko ang palabas bago bumaling ulit sa kaibigan. May mga nalaman ako tungkol kay nanay. Panimula ko. Kaagad na naging tensyonado ang katawan ni Donita. Ano? Nasaan ang nanay mo? Buhay? Alam ko na kailangan ko ng mapagsasabihan ito. Tanging si Donita lamang ang mapagkakatiwalaan ko. Hindi ko alam kung buhay ba siya. Ang sabi sa akin ni Chang na kumabit daw ang nanay ko sa isang politiko. Napaisip si Donita. Kung ganon, isang politiko pala ang tatay mo? Sino raw? Mapait akong ngumiti. Tatay, pwede ko kaya kayong tawaging tatay? Baka nga sperm lang ang iniambag noon sa nanay ko. At isa pa, hindi naman nagsabi si Chang ko sino. Ayoko nang malaman pa. Ayaw din naman nila sa akin pareho kaya siguro pinabayaan na nila ako. Malungkot niya akong tiningnan. Sigurado ka na ayaw mo silang mahanap? Kung sasabihin mo kay Gov, sigurado ako na magagawa niya lahat para lang mahanap ang mga magulang mo. Mahina akong umiling. Yumuko ako at pinagmasdan ang mga kamay. Nang dumapo ang tingin ko sa braso, hindi na klaro ang mga galos dito. Para saan pa? Ayokong umasa. Siguro 4 na taong gulang umasa pa ako pero ngayon, hindi na. Okay na ako sa buhay ko. Pati sa pagtulog na panaginipan ko ulit ang araw na iniwan na ako ni nanay. Kahit na 4 na taong gulang pa lang ako noon, hindi ko yon nakalimutan. Siguro dahil isa yon sa pinakamasakit na nangyari sa buhay ko, kaya tumatak pa rin sa akin. Sa suot na pantulog, wala akong tigil kakaiyak, habang nakatalikod naman si nanay sa akin. Sa maliliit na hakbang, hinabol ko siya palabas ng bahay. Hindi niyo kailanman nilingon. Mistulang hangin ang bawat hagulhol ko dahil sa pagkukunwari niya na hindi niya ako naririnig. Sa 4:00 na madaling araw, sa mismong kaarawan ko, inabandona ako ng sarili kong ina. Napasingwat ako. Sa walang tigil na pagikbit, tuluyan na ako nagising mula sa panaginip na siyang natatanging alaala ko sa sariling ina. Siguro madaling araw pa. Parang may humahawak sa puso ko nang maramdaman ang init ng yakap mula sa likod na nagmumula sa katawan ni Gavin. Tanging lampshade lang ang liwanag sa silid. Kailan ka pa dumating? Tanong ko sa paos na boses, resulta ng pag-iyak. Dahil nasa likod ko siya, hindi ko kita ang kanyang mukha. Hindi ko rin naman siya nilingon. Naramdaman ko ang marahang paghalik niya sa ulo ko. You've been crying even in your sleep? Kagad kong pinalis sa mga luha niya. Dinampi kong palad sa pisngi. Bad dream? Oo. Binangungot lang. I wish I could be in that dream. Aniya sa malamig na boses. Sa pagtataka sa sinabi niya, umiba na ako ng posisyon sa pagkakahiga. Tuluyan ko siyang hinarap. Anong ibig mong sabihin? Pansin kong galit sa mga mata niya, ngunit alam ko, hindi ito para sa akin. Para maprotektahan ka. Para hindi ka na masaktan pa. Marahan kong inangat ang aking palad at dinampi ito sa kanyang dibdib.
Kahit di naman ako sinagot sa tanong kung kailan pa siya dumating, napagtanto ko ng bago pa lamang dahil nakasuot pa siya ng button-down shirt at gray pants. Halatang di pa nakapagpalit ng damit. May mga bagay na sadya talagang huli na, Gavin. Mga panahong hindi na mababalikan dahil tapos na. Unti-unti niya akong niyapos. Pinatong niya ang kanyang baba sa aking ulo. Humigpit pa ang pagyakap niya sa akin. It still haunts you though. Is it about your uncle? Hindi. Napaniginipan ko lang ulit yung pag-iwan ng nanay ko sa akin. I'm sorry. Malungkot akong umiti at tiningala siya. Gusto ko nang manlumo sa awang nakikita ko sa kanyang madilim na mga mata. Hindi ko naman kasalanan. Magiging okay din ako. Ang daya nga eh. Kahit inabandon at pinabayaan niya ako, hindi ko pa rin siya magawang kamuhian. That's because you are not capable of hate. Laureta, bulong niya. Punong-punong ito ng lantad na paghanga. Kaya ba nasasaktan pa rin ako tuwing maaalala siya? Na parang kahapon lang niya ako iniwan. Bumuntong hininga siya. Nabasa ko ang pagsusumamo at pagpipigil sa mga mata niya. Tell me what to do. I feel useless right now. Sinubsob ko ang mukha ko sa kanyang leeg at huminga. Pakiramdam ko nakauwi na ako. Pakiramdam ko hindi na ako nag-iisa. You are not useless. Dahil ngayon ikaw lang kailangan ko. Malambing kong sinabi. Punong-puno ng sinseridad. Dumilat ako kinaumagahan na wala na sa aking tabi si Gavin. Bumangon ako at nagpunta ng banyo para maghilamos. Nang makalabas ako ng kwarto at nagtungo ng kusina, doon na bumungad sa akin si Gavin na abalang nagigisa sa may stove. Napansin kong nagpalit siya ng suot na body fit shirt at kulay blue at naka-ripped faded jeans na rin. Kapansin-pansin ang pagpe-flex ng muscles niya sa braso habang naghahalo ng niluluto sa kawali gamit ang sandok. Nakanda na rin ang mesa. Tumikim ako para kunin ang atensyon niya. Nakangisi siyang nilingon ako. Morning. Bati niya. Naupo ako sa hapag. Morning. Napaka-liit ng suot. Saan ka kumuha ng bagong damit? Inutusan ko si Benji. You know, it would really be convenient if you just give me one drawer para sa mga damit ko rito. Bawas hassle din kay Benji. Umirap na ako sa pasaring niya at mas lalo pang lumapad ang kanyang pilyong ngisi. Binaba akong tingin sa pagkain na kalapag na sa mesa. Pansin ko pang mayamang breakfast ang inihanda niya, tulad na lamang ng bacon, hotdog, sunny side up eggs, toasted bread, at di pa kasama nito ang mabangong ginigisa niya. Natatakam tuloy ako. Gusto mo mag out of town tayo? Aniya na binitbit ang kawaling fried rice pala ang laman. Nilagyan niya ang plato ko nito at sinunod naman ang kanya. Wag na, gastos lang yun. Dito na lang tayo sa bahay. Kinuha ko ang kutsara at tinikman ang fried rice na luto niya. Naupo na siya sa tapat ko. Nung una, tahimik lang kami habang kumakain. Hindi itong unang beses na pinagluto niya ako. Nagulat pa nga ako nung unang beses niya akong pinagluto eh. Ang sabi pa niya, gusto raw niyang ipagmayabang na may alam siya sa kusina dahil hindi naman siya lumaking mayaman. So, what happened the last time I called you? Yung sinabi mong emergency sa cafe. Halos masamid ako sa fried rice ng inunguya. Ang buong akala ko nakalimutan na niya. Umayos ako ng upo, sumimsim muna sa baso ng tubig bago nagsalita. May kapalpakan na ako nagawa sa trabaho? Sagot ko na hindi siya matingnan ng diretso. Paano naging emergency? Pang-usisan niya at mariin pa akong tinitigan. Sa order lang. Natapunan ko ng kape ang isang customer kaya napaso. Gusto kong tamparin ang sarili sa nakapagdududang idinahilan. Nang masulyapan ko siya, nakaabang pa rin ang tingin niya. Pinagalitan ka? Peke akong tumawa. Siyempre naman, kapalpakan ko yun. Kaya natigilan ako na makitang nakakunot na ang kanyang noo. Parang may malalim na iniisip. What's your manager's name again? Critical niyang tanong. Ngayon ako naman ang napakunot noo. Bakit mo tinatanong? I just want to check something. Umusbong ang pagdududa ko. Ano namang i-check mo? Napahilot siya sa kanyang sentido. She could consider that you are still new to the job. Dapat di ka na niya pinapagalitan. Umawang ang labi ko sa pahayag niya. Anong klaseng pag-iisip naman yan, Gavin? Siyempre hindi tama yung ginawa ko at dapat lang naman na pagalitan niya talaga ako. Mas dumoble pa ang pagiging guilty ko sa kasinungalingang pinagsasabi.
Di naman ako pinagalitan ni Ma'am Daylin, kundi pinagsabihan lang. At wala naman talaga akong natapunan ng kape. Wala kang gagawin, Gavin. Hayaan mo na ako. Agap ko. Natataranta na't baka may pinaplano na siyang hakbang para dito. Tinitigan niya pa ako na ilang segundo. Sa huli, bumagsak ang balikat niya. Fine. But if it happens again, I will take care of it. Pinandilatan ko siya. Sa tingin mo, magkakamali ulit ako? Tingin mo, matatapunan ulit ako ng kape? Naningkit ang mga mata niya habang tinitingnan ako sa isang nakakatawang paraan. Of course not. Hindi naman yan ang sinabi ko. Parang ganun na nga rin yung sinabi mo eh. Halos umahon na ako sa kinauupuan dahil sa inis. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Nabasa ko ang kalituhan sa itsura niya. Pagod siyang bumuntong hininga. Let's just not fight over this petty thing. Nasa harapan tayo ng pagkain. Unti-unti kong pinakalma ang aking sarili. Tama nga naman siya. Nasa harap kami ng pagkain. Tahimik kami nagpatuloy sa pagkain at hindi na nag-usap pa. Gaya na napag-usapan at naging desisyon ko, buong araw lang kaming nanatili sa loob ng apartment. Nag-movie marathon lang kami habang kumakain ng popcorn. Kakatapos lang ng pangatlong movie namin na makita kong pag-vibrate ng cellphone niyang nakalapag sa center table. Nakadisplay sa screen ng caller ID na Felicima. Isa lang kilala kong Felicima sa buhay niya. Tumatawag ang asawa mo. Sabi ko sabay upo ng maayos. Hindi na humilig sa braso niya. Hayaan mo na. Walang pakialam niyang tugon at muli hinawakan ng balikat ko para muling mapalapit sa kanya. Sagutin mo na, baka importante. Mahina siyang napamura at wala ring nagawa kundi ang sundin na naman ang sinabi ko. Kinuha niya na ang cellphone at sinagot ang tawag. Akma na sana akong tatayo para umalis. Kaya lang, hinawakan niyang kamay ko dahilan para mapapirmi ako sa tabi niya. Hindi itong unang beses na abutan ko, tumatawag sa kanyang asawa niya at kaya na lamang ng mga nauna. Hindi niya rin ako hiniyaan ni Gavin na umalis. Palagi ko man sinusubukan na bigyan sila ng pribadong pagkakataon para makapag-usap, ayaw naman pumayag ni Gavin. Gusto niyang marinig ko ang pinag-uusapan nila dahil para sa kanya, wala siyang inililihim sa akin. No, I won't be home tonight. Si Gavin. Ilang segundo pa siyang nakinig sa sinasabi ng asawa niya sa kabilang linya. Reschedule it. No. We'll talk about it when I get home. Dumaan ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Nagtagpo ang kanyang kilay. What? I told you I don't want it. I'll talk to him. No. Marahas siyang nagpakawala ng hininga, sabay sulyap sa akin. We will talk. Look, I have to go. Tuluyan niya nang ibinaba ang tawag. May problema ba? Usyoso ko. Muli siyang napahilot sa sentido ko at napasandal sa sofa. Pansin ko nga rin ang paghigpit ng pagkakahawak niya sa cellphone. Misturang nagpipigil ng emosyon. Gavin? Huminga siya na malalim at problemado akong tinignan. Nagpa-schedule ng intimate dinner si Felicima kasama si Papa ngayong gabi. Dinner lang naman pala eh. Anong problema dun? I am just tired of pretending that everything's okay between us in front of our father. Sawang-sawa na ako, Laureta. Magsesenador ka pa din ba? Kaya kailangan mo muna magtios ng konti. Ng konti pang panahon. Bullshit. That's bullshit. Bulalas niya. Tiisin mo para sa pangarap mo. Paano kung tatakbo kung sira ang marriage mo? Paano mo makukuha ang tiwala ng mga tao kung pati marriage mo hindi mo kayang gampanan? Marahas siyang tumayo. Inis niya akong nalinga. You know what? Why don't you run instead of me? Mas utak politiko ka pa yata kaysa sa akin. Nagtimpi ako. Kung pareho kaming magpapadala sa emosyon. Sigurado ako na matinding away lang aabuti naming dalawa. Dahan-dahan na akong tumayo at naglakad patungo ng kwarto para makaiwas. Where are you going? Malamig niyang sabi. Hindi ko siya nilingon. Sa kwarto. Matutulog na ako. Hindi siya sumunod sa akin hanggang sa makapasok na ako. Nahiga na ako sa kama buong araw. Pakiramdam ko naging paalala naman to sa akin na masyado akong komplikado ang bagay na meron kami ni Gavin. Nakakahiyaman at alam kong wala akong karapatan pero hindi ko pa rin maiwasan na hindi makaramdam ng selos habang iniisip na may pang-intimate dinner sila ng asawa niya. Sa kabila ng miserableng pag-iisip, dinig na dinig ko ang padabog ng pagkakasara ng pinto.
Ilang minuto pa ay pinaandar ng sasakyan naman ang narinig ko. Marahan akong tumayo at sumilip sa bintana. Sa labas nakita ko ang sasakyan niya na umaandar na papalayo. Uuwi na siya. Uuwi na sa kanyang asawa. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa kumakalam na sikmura. Para na rin ako nagkulong sa kwarto matapos makaalis ni Gavin nang walang paalam. Dumapo ang tingin ko sa maliit na digital alarm clock na nasa ibabaw ng maliit na cabinet. Nakita ko 9:00 na pala ng gabi. Lumabas ako ng kwarto para maghanap ng makakain sa maliit na kusina. Nasa bukana pa lang ako ng pintuan nito nang napatalon ako sa gulat dahil nakita ko si Gavin na kasalukuyang naghahanda sa mesa ng mga pagkain. I know you're angry at me, so I've decided to buy your favorite foods. Para kahit naiinis ka sa akin, busog ka pa rin. Aniya sa kalmadong ngipin. Boses, binaba akong tingin sa mga pagkain na kalapag. Isang bilao ng pansit palabok, isang bilao ng barbecue na isaw, at isang bilao ng barbecue na Adidas. May maraming fries din. May dalawang 1.5 liters din ang paborito kong soft drinks. Baka nga maimpatso na ako dahil sa sobrang pagkabusog nito. Bulong ko bago nag-angat ng tingin. Akala ko, umalis ka na para sa intimate dinner? Kumunot ang kanyang noo. Mukhang di yun sumagi sa isipan niya. Lumabas na ako para bilhin ang mga pagkaing paborito mo. Naningkit ang kanyang mga mata. Lumabas na ako para bilhin to. Did you think I would leave you? Inignore ako ang narinig na tila ba hindi makapaniwalang tono ng boses niya. Paano yung dinner mo? I'm having dinner with you right now, Gavin. I cancelled. Napakamot siya ng tungki ng kanyang matangos na ilong. Cancelled? Bakit? Dahil mas pinili ko dito. Mas pinili kita. Aniya sa may pinalidad na tono at naglahad siya ng upuan. Umuwi ka na. I'm sure you're hungry. Bumuntong hininga na lamang ako at nailing na lamang. Naging normal naman ang mga sumunod na araw. Balik na sa pagiging abala si Gavin sa pangangampan niya, habang ako na may abala din sa pagtatrabaho. Here is your order, ma'am. And sir, 1 cappuccino and 1 latte. Pambungad ko sa dalawang customer na magnobyo habang nilalapag ang kanilang order sa mesa. Nginitian ko sila at iniwan na para bang sa iba pang orders. Habang pinaglalagyan ng tray sa counters ng order, lumingon ulit ako sa pintuan ng cafe at nakitang natatarantang pagpasok ni Ma'am Daylin. Kaagad kong napuna ang pamumutla niya. Morning po, ma'am. Pagbati ko pero parang di niya narinig dahil diretso lang ang mabilis na paglalakad niya patungo sa kanyang opisina. Ngumuso lang ako at nagpatuloy sa pagsaserve ng orders. 12:00 ang break ko sa trabaho. Nagpunta na ako sa kusina para kumain ng tanghalian. Hi, Loretta. Nakangiting bati ng aming pastry chef na si Ate Jelay. Siya ang palagi kong kasabay sa pananghalian dahil pareho kami ng break time. Bumati ako pabalik at kumuha ng pagkain. Meron kaming libreng lunch kaya mas nakatipid. Naupo na rin ako sa tapat niya. Kumain ka ba ng tuyo? May baon akong tuyo dito. Alok niya. Siyempre naman po, paborito ko kaya yun. Nilapag niya sa gitna ng mesa ang pritong tuyo. Ngumisi siya. Akala ko talaga hindi. Mukha ka kasing mayaman eh. Hindi po. Mahirap lang po ako at simple lang ang buhay. Kinuha ko na ang kutsara at nagsimulang sumubo ng pagkain. Di na ba bumalik yung babaeng nanakit sa'yo rito? Naging abala kasi ako noon sa kusina noong nangyari yon. Bahagya akong natigilan sa pagsubo. Di pa rin talaga nila nakakalimutan ang pangyayaring iyon. Matapos na naging insidente yon, di man sila lantarang nagtanong sa akin. Ngayon lang, nagtataka nga ako eh. Iniisip ko na lang na baka pinagsabihan nila si Ma'am Daylin. Hindi na po. Nanliit ang mata niya. Dapat to ipapulis. Sino ba yun? Tiyahin ko po. Sagot ko sa maliit na boses. Bahagyang nanlaki ang mata niya at umawang ang kanyang labi. Di na siya muling nakapagsalita pa, kaya pinagpatuloy na namin ang pagkain ng tahimik. Habang nagliligpit ng pinagkainan, tumunog ang ringtone ng cellphone ko. Kinuha ko to mula sa bulsa ng suot na pantalon. Nagtagpo ang kilay ko na makita nakadisplay na screen na tumatawag. Isang unknown number. Dahil may natitira pa akong 15 minutos sa break time, sinagot ko na ito. Hello? Hi, is this Loretta Maxine Gutierrez? Anang isang boses babae sa matatas na Ingles. Ako nga, sino po sila? Dinig ko ang paghinga niya sa kabilang linya. This is Felicima Del Faro.
I'm sure you've heard of me. Nanigas ako sa kinatatayuan. Halos mabitawan ko ng hawak na cellphone. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko mismo ang boses niya. Hello, nariyan ka pa ba? Untag niya sa mahinang boses. Napakapino at malumanay, halatang edukado. Hindi ko inaasahan. Wala tong bahay ng galit o pagkasuklam. Pero bakit pakiramdam ko nalampaso ko sa kakahiyan? Oo, are you free later? Can we meet? Siguro kung hindi lamang ako nakasandal sa mesa, nabawal na ako sa kinatatayuan dahil sa matinding pagkabigla. Bakit? Parang timang na tanong ko. I think you know why. Pumikit ako ng mariin. Alam kong darating ang pagkakataong to pero hindi pa rin talaga ako handa para harapin siya. I will text you the time and address. I hope I will see you there. Aniya sa praktikong boses at ibinaba na ang tawag. Ilang minuto pa ako nakatunganga at hindi nakabawi sa nangyaring tawag. Hindi ako makapaniwala na nakausap ko talaga ang taong may malaki akong pagkakasala. Hindi ko rin inaasahan na naging takbo ng usapan. Ang akala ko tatadtarin niya ako ng mura dahil sa pagiging kabit ko sa kanyang asawa. Pero napakakalmado ng tono ng kanyang pananalita. Tulala ako hanggang sa pagtatrabaho. Ilang order na nga ng customers ang napagpalit ko dahil sa pagiging wala sa sarili. Napagsabihan na ako ni Ma'am Daylin at tinanong pa kung okay lang ba ako at kung masama bang pakiramdam ko. Pagsapit ng 3:00 dumating ang mga mensahe ni Felicima sa akin. Nagulat pa ako sa address na binigay niya kung saan kami magkikita. 4:30 na ako umalis ng cafe. Maaga ako nagpaalam kay Ma'am Daylin at sinabihan siya na may emergency lamang. Di na siya nagtanong kung ano bagkos, nagpakamaintindihin niya. Dahil sa pagiging abala ng sariling problema, hindi ko man lang siya natanong kung okay lang ba siya dahil sa nakita kong inasta niya kaninang umaga. Malapit nang mag-5 ako nakarating ng parke, sakay ng inarkila na taxi. Di naman ako late dahil 5 naman na sinabi ni Felicima na oras ng pagkikita. Matapos nga mabayaran ng taxi driver, bumaba na ako ng sasakyan. Kaagad kong nakita ang isang babae na nakaupo sa may bench sa lilim ng isang punong talisay. Ang lugar na sinabi niya kung saan kami magtatagpo. Nakasuot siya ng eleganteng white chiffon casual top pullover shirt at kulay green na pencil skirt. Napakasimple pero klaseng tingnan. Bumagal din ang paglakad ko. Sa isang iglap gusto kong tumalikod at ibahin ang tinatahak na daan. Gusto kong piliin na maging duwag, ngunit hindi ko magawa nang lingunin niya ako. Halos pagpawisan na ang palad ko sa kaba. Tinatagan ko ang loob at tumakbang patungo sa kanya. Hi, Loretta. Bungad niya na makalapit ako sa kanya. Nakatayo na siya. Marahan akong tumango. Nakatitig ako sa kanya at parang ribulto. Unang beses ko siyang makita sa personal. Maganda siya. Mas matangkad dahil sa suot na itim na heels. Maputi at makinis ang balat. Ang pagkahati sa gitna at hanggang balikat ang iksi nito. Napakurap ako na mapagtanto ko kanina ko pala siyang tinititigan. Oo, naglahad siya ng kamay. I am Felicima Del Faro. Ano kaya ang mangyayari sa pagkikita ni Lauretta at Felicima? Bakit kaya siya gustong kitain ng asawa ni Gavin? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.